Hi guys! Welcome to my vlog. I am Coach J and for today's video ay pipili ulit tayo ng sasagutin nating katanungan ng ating mga 5'9". Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta kay Coach J at masaya akong natutulungan ko kayo. So ito na ang katanungan ni Bench Ramos Cuyagbo. Shout out sa iyo 5'9", maraming salamat sa iyong pagtatanong at sa iyong panonood. Sir, may tanong lang po ako. Isa po akong security ng agency. Tapos may kukuha sa akin bilang family security. In short, private security po. Dito lang po sa katabing baryo. Ano po ang aking gagawin at ng homeowners na kukuha sa akin? Wow. Sana all. Unang-una ay congratulations sa iyo dahil ikaw ay gagawin ng private security. Dating private army yan. Private security na tawag. Congrats dahil gagawin ka ng private army. Hindi ko ma-sure kung bakit ang ginamit mong term ay family security. Buong pamilya ba yung i-escortan mo? O ang ibig mong sabihin ay kapamilya mo, kamag-anak mo, o gano'n. Pag kasi family security, mahirap yun. No? Kasi lahat sila, babantayan mo pwede ba magkakasama sila lagi-lagi? Or kung ang ibig sabihin mo naman ay doon ka lang sa bahay nila magbabantay, yung family nga yun. Ano ka, in-house security na sa bahay lang. So anyway, yung tanong mo ay, ano ang mga gagawin at ng homeowners na kukuha sa iyo? Kung ang itinatanong mo sa akin ay legalidad, kasi syempre wala ka nga namang, ikaw ay rekta na, wala nang agency. Legal ka na. Ano ba legal? Rekta ka na. Para maging kahit paano ay legal, kung may baril ka pa din gagamitin, mas maganda kung yung baril ay may LTAP, may rehistro siya, nakarehistro sa pangalan mo, tapos meron kang PTC, yung Permit to Carry Firearms. Ang Permit to Carry ay medyo mahal nga lang yan na nagkakahalaga yan ng nasa 20,000 yata ang isang taon. Tapos kukuha ka pa ng yung boss mo pala, yung babantayan mo ng risk and threat assessment galing sa PNP para mapatunayan na delikado yung buhay ng iyong principal na kailangan ng baril, parang gano'n, o ikaw mismo. Kaya medyo mahal ang bayad sa PA kasi ang mahal ng mga requirements sa baril. Kaya lowest yan, 40,000. Kung hindi din lang gano'n sahod mo, wag na. Ngayon kaya ako sinabing mas magandang may PTC ka para kung masita ka man, kasi sinisita yan yung mga PA pag naka-deploy. Kasi usually nga ginagamit nila, na-require sila na may sariling baril. In which is, hindi naman tumutugma doon sa guidelines ng SOSYA na dapat ang baril na ginagamit ng PA ay issue ng agency at meron kayong pinakang mission order na yun ay tinatawag na Special Duty Detail Order. Ang nag-i-issue lang niyan ay security agency na merong service provider sila ng BIP security. So, yun ay kino-coordinate sa Camp Crame na pinaprocess naman ng security agency. So, sabi mong rekta ka, malamang yun ang magiging problema mo. Special Duty Detail Order. Kasi, yun nga, wala ka ng agency. So, kung meron kang PTC, may LTAP, may firearm registration, at least ang kaso mo lang, administrative lang siguro. Wala kang criminal liability, hindi ka madadali ng illegal possession of firearms. Kaya lang, ma-caution ka pa rin. Ay, iba naman, uso naman yan ngayon, gusto mong mag-take life talaga, concealed mo lang, huwag kang pasukbit-sukbit ng baril, huwag kang magpapasunog. Kasi pag napuna ka talaga, matatanong ka, bakit ka may baril? PA po ako.
O kung PA ka, nasaan ang special duty detail order mo? O doon ka na pagpapawisan ng malamig. So, yun ang aking masasabi tungkol diyan sa iyong katanungan. At marami pong salamat. Sana po'y nakatulong.